Hello, magandang araw sa inyo. Kamusta kayong mga mag-aaral? Okay, ito yung kauna-unahang video na gagawin ko para sa talakayan ng ating mga paksa para sa semester na ito. Okay, ito'y dahil sa mga hindi nakakapasok sa ating virtual class, mahihina ang signal, walang load. Okay, siguro naman sa gagawin kong ito ay kung hindi man makapasok o wala mang signal, makakapanood, kakarinig pa rin aking mga paliwanag dahil maaari nyo na itong panoorin kahit kailan. Okay. Nung nakaraang linggo ay tinalakay natin ang gamit ng wika sa lipunan. Ngayon naman, sa mga module na hawak-hawak ninyo, ang makikita nyo dyan, lalong-lalo na sa week 5, ay pagbabalik-aral sa gamit ng wika sa lipunan. Buksan na natin ang ating module. Okay, Filipino 11, week 5 to 6, komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sa unang bahagi, makikita ninyo ang balik-aral na may item na 15. Ang gagawin nyo rito ay isusulat sa patlang kung nasa anong tungkulin ng wika ang bawat pangungusap. Ang tanong, kung alam nyo ba o talagang pinag-aralan ninyo ang Aralin 4, ang tungkulin ng wika, ano-ano ba iyon? Okay, dito nyo isusulat. Isang estranghero na naliligaw ng direksyon ay nagsagawa ng pagtatanong upang makarating sa bayan ng Dagupan. Ano yan? Anong tungkulin ng wika iyan? Tapos yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. Okay. Ngayon naman, sa gawain 1, letter A, ang gagawin nyo din naman dyan ay babasahin itong dialogo ni Juana at ni Juan. Tapos, may makikita kayong patlang dyan na may bilang. Ang gagawin nyo dyan ay tutukuyin kung anong uri ito ng tungkulin, kung ito ba ay instrumental, regulatory, at saka heuristiko. Ang isusulat nyo lamang dyan ay ang letrang A kung instrumental, B kung ito'y regulatory, at letter C naman kung ito'y heuristiko. Tapos sa letter B ng gawain 1 ay may mababasa kayong mga taglines. Ganoon pa rin ang inyong gagawin, tutukuyin ninyo kung anong gamit ng wika o tungkulin ng wika. Ang mga taglines na tampok sa bawat bilang. Kung ito ba ay interaksyonal, personal, o imahinatibo. Dito ninyo ilalagay sa gamit ng wika. Tapos, magbibigay kayo ng kaunting paliwanag kung bakit ito ay isang interaksyonal, bakit personal, at bakit imahinatibo. May 4 na bilang ang gawain ito. Yan. So, ito yung pagbabalik-aral sa Aralin 4 ng gamit ng wika sa lipunan. Okay. Karagdagan na paksa na may kaugnayan sa gamit ng wika sa lipunan ay ang paksa ng cohesive devices. Ano nga ba itong cohesive devices? Okay, ang cohesive devices ay ang mga panandang ginagamit upang hindi paulit-ulit ang mga salita sa isang pangungusap. Ito'y maaaring salitang panghalip na nagkakawing, ibig sabihin na nagkakawing yung nagdudugtong o kaya naman iniuugnay nito ang isang salita, parirala at sugnay. Okay, para saan itong cohesive devices? Ito'y para maiwasan ang nabanggit na pag-uulit kung gagamit tayo ng mga panghalip. Ano nga ba yung panghalip? Ano nga ba ang panghalip? Okay, ang panghalip ay yung mga salitang inihahalili
sa ginamit mong salita, no? Kung sa wikang Ingles, ang tawag dito ay pronoun, no? Kapag tayo gumagamit ng panghalip sa isang pangungusap o sa isang pangalan, ang tawag nito ay pagpapatungkol o reference. Muli, kung gagamit tayo ng panghalip na ipanghahalili natin sa pangalan, ibig sabihin ng pangalan, hindi yung name ha, pangalan ibig sabihin noun, ito, tinatawag natin itong pagpapatungkol o reference. Narito ang mga iba't ibang uri ng panghalip at kanilang mga gamit. Okay, number 1 ay panghalip na panao o personal pronoun. Ibig sabihin ng panao, pangtao, no? Panghalip na pangtao na ginagamit sa tao kapag ang tinutukoy ay tao. Halimbawa, ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, okay yan, at iba pa. Pangalawang uri ng panghalip ay panghalip na pamatlig or demonstrative pronoun. Ang halimbawa niyan ay kapag malapit sa nagsasalita, ito, ire, nire, nito, ganito, ganire. Kapag malapit naman sa kinakausap, iyan, niya, ayan, hayan, dyan. Kapag ikaw ay malayo naman sa kausap, ayun, hayon, iyon, ayon, yaon, niyon, noon, doon. Tapos, kapag batay naman sa bagay, sitwasyon o pangyayari, ang gagamitin natin ay ito, iyan, ayan, iyon, pwede rin ganito, ang ganiyang pangyayari, ang ganitong pangyayari. No? Tapos, para naman sa panlunan o lugar, dito, dyan, doon. Pangatlong uri ng panghalip o pronoun ay panghalip na pananong. Ibig sabihin, nagtatanong. Panghalip na nagtatanong. Interrogative pronoun. Halimbawa nito ay ano, tapos pag-uulit ng ano, sino, nino, alin, kailan. Pananong ha, pananong. Kailan, ano pa ba? Bakit? Yon. Tapos, panghalip na panaklaw, sabihin ng panaklaw ay walang saktong bilang, indefinite pronoun. Lahat, madla, sinuman, alinman, anuman, pawang. Number 5 ay panghalip na pamanggit. Halimbawa na ito ay ang na at saka yung idinudugtong na NG kapag pinagsamang NA at saka NG. Magkaiba yung mahabang nang sa maikling nang. Okay. So itong mga panghalip na ito ang ating gagamitin bilang cohesive devices para hindi pa ulit-ulit ang isang salita sa loob ng pangungusap. Okay, halimbawa, hindi masisisi ang mga doctors at nurses na umalis sa bansa. Okay, pansinin natin itong mga nakasalungguhit na mga salita. Sapagkat kakarampot ang kinikita rito, lalo pa nga ang mga nasa pampublikong ospital. Batay sa report, ang isang government doctor ay sumasahod lamang ng 17,700 at 79 bawat buwan. Ang nurse ay mahigit 10,000 ang sinisweldo. Ang exodus ng mga doctors at nurses ay nagsisimula na at sa mga darating na panahon, baka wala nang matira sa Pilipinas at ang higit na kawawa sa ganitong kalagayan ay ang mga mahihirap, mamamatay ang mga mahihirap na hindi sila makakakita ng doktor sapagkat wala sila rito sa bansa. Okay. Yun. Susuriin natin itong halimbawang ito. Huwag na muna ninyo itong pansinin. Okay? Ito muna tayo.
Sa unang pangungusap, makikita natin ang salungguhit na salita na number 1, bansa. Okay. Bansa mo. Ngayon, pag sa kasunod niyang pangungusap, ay hindi na natin mababasa ang salitang bansa. At ang mababasa natin ay ang salitang rito. Ngayon, itong panghalip na rito ay tumutukoy sa sa bansa. Ito ang reference nito ay ang bansa. Ngayon, yan. So hindi na inulit ang salitang bansa bagkus ay pinalitan o ginamitan ng panghalip na rito, no? Okay. Kasunod sa talata 2, ang exodus ng mga doctors at nurses ay nagsisimula na at sa dating na panahon baka wala nang matira sa Pilipinas. Okay. Dito nagbanggit siya ng isang pangyayari. Wala nang matira sa Pilipinas. Pangyayari yan. Maaring hinuha niya na sa darating na panahon wala nang matira dahil alisa na yung mga doktor at nurses sa ibang bansa upang makatanggap ng mas malaking sahod kaysa sa bansa. Ngayon, ang kasunod na pangungusap ay hindi na natin mababasa itong pangyayaring ito. Bagkus ginamitan niya ng panghalip na ganito. At ang higit na kawawa sa ganitong pangyayari, ibig sabihin, ganitong pangyayari, ano ang kanyang tinutukoy? Ang wala nang matira sa Pilipinas. Ganitong kalagayan ay ang mga mahihirap. Kasunod na pangusap, mamamatay ang mga mahihirap na hindi sila, dito naman, binanggit dito ang salitang mahihirap. Kung mapapansin natin, baka sabihin ninyo na, kasi paulit-ulit po yung mahihirap. Okay. Ganito kasi yon. Kapag ginamitan niya ito dito ng panghalip, tapos ang kasunod naman dito ay panghalip na naman, baka malito tayo ng labis. No? Kaya, mas mabuti nang binanggit niya ng muli ang salitang mahirap, tsaka niya ginamitan ng salitang panghalip. Angkop lang na gamitin o ulitin itong salitang mahihirap upang gumamit siya ng salitang sila bilang panghalip sa mahihirap. And then, makakakita ng doktor, sapagkat wala na sila, itong sila ay pumapatungkol sa doktor at ang rito ay sa bansa. Yun. So, naging mas mahusay ang kaniyang pagpapaliwanag dahil gumagamit siya ng mga panghalip sa kaniyang talata at hindi naging paulit-ulit ang kaniyang mga salita. Kapag hindi paulit-ulit, naiiwasan nating humaba ng masyado yung bilang ng mga salita sa loob ng pangungusap at napapaiksi natin ang talata. Yun. So, gawain 3. Okay, kung mapapansin, sir, what is gawain 2? Okay, so nagkamali si sir ng bilang. Ito'y gawain 2. Gawain 2 yan. Sa gawain 2, may makikita kayong mga larawan at ang bawat larawan ay may nakalagay na mga call-outs. Yan. 3 larawan yan. Ang gagawin nyo dyan ay lagyan ng angkop na dialogo o pahayag ang speech bubbles o call-outs ng bawat sitwasyon. Gumamit ng cohesive devices sa pagbuo ng talata o pahayag. 10 puntos bawat bilang. Okay. So, dito, ano kaya ang kanyang sasabihin? Ano ang kanyang sinasabi? Ano? Okay.
Huwag niyong masyadong habaan ang mga sasabihin nyo dyan. Ang mahalaga ay makita ko ang mga cohesive devices na ginagamit ninyo sa bawat dialogue. Ito rin. May dalawang bata. Tapos, yan. Ano ba yan? Yan ang bahalang bumuo ng kwento. Kasunod naman ay pamilyang takdang aralin. Okay, isipin nyo na lang na takdang aralin ito. Bahagi ito ng gawain. Okay, ang gagawin nyo dyan, may makikita kayong graphic organizer. Okay. Ngayong nabatid mo na ang kahalagahan ng wika sa ating buhay, ngayon ikaw ay magsaliksik ng mga halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan. Okay. Magsasaliksik ka ng mga halimbawang sitwasyon. Okay, sitwasyon ang hahanapin mo Ito ay maaari mong hanapin sa internet, sa iyong komunidad o sa mismong bahay. Isulat ito sa loob ng graphic organizer dito. Okay. Halimbawa, may napansin kang nag-uusap o nagchichikahan doon sa inyong likod bahay. Anong tungkulin ng wika ito at anong pangyayari iyon? Ano ang ginawa? Yan. Anong sitwasyon iyon? Tungkulin ng wika, ano ang sitwasyon? Tungkulin ng wika, anong sitwasyon? Tungkulin ng wika, anong sitwasyon? Tungkulin ng wika, anong sitwasyon? Yan. Kung tutuusin, hindi nyo na kailangan pang magsaliksik sa internet. Magmasid lang kayo sa inyong komunidad, sa inyong tahanan. Makakakita na kayo ng mga sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan. Okay. So, ito yung nilalaman ng Module 5 ng Week 5. Pagbabalik-aral sa gamit ng wika sa lipunan at ang karagdagang paksa na paggamit ng cohesive devices para sa gamit ng wika sa lipunan. Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang magtanong, mag-chat sa tamang oras. Huwag yung tanghali, ating gabi, daling araw.